Life After Prison. By Silence You. Kabanata 421. Gabi na. Bakit hindi mo tawagan si Severin at tanungin kung pupunta siya? Tanong ni Lucy kay Quinn matapos itong mapag-isipan. Natatakot siyang hindi magpapakita si Severin ngayong gabi. Oo naman. Gabi na at hindi na maaga. Timothy, tawagan mo si Severin. Tumanggo si Quinn. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, sinabi niya. Magkaklase tayong lahat. Hindi naman siguro niya tatanggihan ang pagtitipon para mag-dinner ng magkasama. Kung talagang tinanggihan niya tayo, medyo malupit, di ba? Kinuha ni Timothy ang kanyang telepono, dinial ang numero ng telepono ni Severin, at inilagay ang usapan sa speaker. Samantala, nagmamaneho si Severin pauwi kasama si Diane. Nagring ang phone niya pagkababa niya ng sasakyan. Kumunat ang noo niya nang makita ang caller ID. Kung tutusin, halos hindi siya makontak ni Timothy noon. Ang huling pagkakataon na nakita niya si Timothy ay nang ihatid siya ni Timothy at Quinn sa kasal ni Lucy. Nag-usap sila sa loob ng kotse at naisip niyang snob si Timothy dahil may pera sa bulsa. Gayunpaman, medyo mabait si Quinn kay Severin matapos sirain ni Severin ang kasal ni Lucy. At siya ay nag-aalala tungkol sa kanya at kahit na inaliw siya. Sa pag-iisip niyan, nagpasya siyang sagutin ang tawag. Hi, Timothy. Anong meron? Tanong ni Severin matapos sagutin ang tawag. Nang marinig ni Lucy ang boses ni Severin sa telepono, sa unang pagkakataon kailanman, nakaramdam siya ng kaba dahil sa boses ni Severin. Sumagot naman ni Timothy. Hoy, Severin. May pagtitipon kami ng mga matatandang kaklase ngayong gabi. Nakabalik na si Cain Bryan at matagal na tayong hindi nagkikita. Anong masasabi mo? Sabay-sabay tayong uminom. Oo naman. Pinag-isipan ito ni Severin at pumayag na makipagkita sa kanila dahil naalala niyang wala siyang gagawin sa gabi. Sige. Huwag kang malate. Magkita-kita tayo sa 8:00 ng gabi sa Holy Water Bar. Natuwa si Timothy sa narinig. Nang matapos siyang magsalita ay ibinaba na niya ang tawag. Ang galing. Pupunta si Severin. Ngumiti si Quinn kay Lucy. Lucy, tama ka. 3 taon kayong magkasama at talagang mahal na mahal ka niya. Nakinig siya sa lahat ng sinabi mo. Sa tingin ko nasaktan siya ng masyado na nagpakasal ka sa ibang lalaki at iyon ang dahilan kung bakit sinira niya ang iyong kasal. Baka mahal ka pa rin niya at hindi ka niya maalis sa puso niya. Kailangan mong gamitin ng matalino ang pagkakataong ito ngayong gabi. Sa kabilang banda, kumunat ang noo ni Timothy. Nagtataka siya kung bakit lahat ng babae ay walang muwang. Kung noon pa man, naisip niyang baka may pagkakataon pa si Lucy. Si Severin ay mayaman at makapangyarihan ngayon. Nagkaroon na siya ng magandang asawa ngayon. Maging si Miss Sheila mula sa Ballard ay nagustuhan siya. Magiging interesado ba ngayon kay Lucy ang isang lalaking tulad ni Severin? Life After Prison. Kabanata 422. Kahit papaano, hindi iisipin ni Timothy na makasama si Lucy kung siya si Severin. Humalaklak si Lucy. Talaga? Sa tingin mo may pagkakataon ba ako? Pagkatapos ay dapat akong gumawa ng ilang mga pagsisikap sa aking hitsura at pumili ng isang damit na magugustuhan niya. Gagawin ko ang aking makakaya para makita kung may pag-asa pa ba akong makasama siya ulit. Ano bang iniisip ko? Ang tanga-tanga ko nung pinili ko si Easton imbes na si Severin. Si Easton ay isang bastos. Sa puntong ito, puno ng pagsisisi ang mukha niya. Dapat hinintay ko si Severin. Wala sa mga ito ang mangyayari kung hinintayin ko siya. 3 taon kayong dalawa. Bagamat ipinanganak ni Diane ang kanyang anak na babae at hinintay siya ng 5 taon, wala pang 1 buwan ang kanilang pagsasama. Sa ganitong sitwasyon, sino sa tingin mo ang mas mahal niya? Si Quinn ay kumilos bilang tagapayo sa relasyon ni Lucy at nagsimulang pag-aralan ang kasalukuyang sitwasyon. Noon, wagas ang pagmamahalan ninyong dalawa. Nagsama kayo dahil lang sa mahal niyo ang isa't isa. Samantalang, maaaring maraming dahilan kung bakit niya napagdesisyonan na makasama si Diane. Una, napakaganda ni Diane. Pangalawa, si Diane ang ina ng kanyang anak.
Siya ay isang responsableng lalaki at kailangan niyang bumawi kay Dayan. Ang huling dahilan, si Dayan ay nanggaling sa isang mayamang pamilya. Ang kanyang pamilya ay gumagawa ng isang stepeng ng pamilya. Matapos marinig iyon, mas nagbigay ito ng kumpiyansa kay Lucy. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang kamao. Tama ka, sinaktan niya si Easton dahil sa akin. Pambihira ang pagmamahal na mayroon siya para sa akin. Naniniwala akong may malasakit pa rin siya sa akin sa kaibuturan ng puso niya. May relasyon ng pag-ibig at galit siya sa akin. Papayag akong tanggapin niya ulit ako ngayong gabi. Nagpatuloy siya. Sige. Salamat. Uuwi ako para magbihis. Magkita-kita tayong dalawa ngayong gabi. Sige. Kita-kita tayo mamayang gabi. Kinawian ni Quinn ang kanyang kamay para magpaalam kay Lucy. Nang wala na si Lucy, ipinahayag ni Timothy ang kanyang opinyon. Ha? Ang tiwala niyong mga babae. Walang paraan na tatanggapin pa siya ni Severin. Kaagad, hinatak ni Quinn ang kanyang mukha ng matagal at muling sinabi. Anong ibig mong sabihin dyan? Nagbago si Lucy matapos malaman ang pagkakamaling nagawa niya. Ngayon ay gusto niyang makipagbalikan kay Severin. Bilang matalik niyang kaibigan, kailangan ko siyang suportahan anuman ang lahat. Nagsalita pabalik si Timothy. Huwag mong sabihin sa akin na hindi mo alam kung bakit gusto niyang makipagbalikan kay Severin. Kung mahirap pa rin si Severin at nakatira sa masungit na bahay na iyon, sa tingin mo ba may isip ni Lucy na makipagbalikan sa kanya? Nagbago. Hindi siya nagbago. Siya pa rin ang isang materialistikong babae. Iba ang naisip ni Quinn. Kailangan ba talagang maging makatotohanan? Siguro pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan niya at ng break-up nila ni Easton, napagtanto niyang si Severin pa rin ang pinakamamahal niya. Nang marinig iyon, halos mahimatay si Timothy. Ha? Napakawalang muwang. Ikaw lang yata ang nag-iisip ng ganito. Sinabi ni Quinn. Hindi mo akalain na magkakabalikan sila, di ba? Pero sa tingin ko, malaki ang pag-asa ni Lucy. Sa tingin mo gugustuhin ba niyang makipagbalikan kay Lucy? Imposible iyon. Tuloy-tuloy na sabi ni Timothy. Sumagot ni Quinn. Kaya paano kung mayaman na siya? 3 taon na silang magkasama. Maganda ang pangangatawan ni Lucy at napakaganda rin. Ilang lalaki ba ang makakalaban sa babaeng katulad niya? Naniniwala akong hanggat handa si Lucy na humingi ng tawad kay Severin, mapapatawad niya ito. Duda ako na tatanggihan niya ang isang magandang babae na handang itapon ang sarili sa kanya. Kung hindi ka naniniwala sa mangyayari, makikita natin ang mangyayari. Sinabi ni Timothy. Ha? Walang kinalaman kung magkabalikan sila o hindi. Hindi tayo gumagastos ng malaki sa tuwing lumalabas tayo sa bar. $4,000 lang ang budget ko ngayong gabi. Kung sasama si Lucy sa atin, bibili siya ng mas mahal na alak. Mamamatay ako kapag gumastos tayo ng mahigit $30,000 ngayong gabi. Ibinahagi ni Quinn ang parehong pakiramdam at ngumiti ng mapait. Mabuti na lang at pinipili nating magtipon sa isang lugar na karaniwan at hindi sa isang mataas na klaseng lugar. Kung hindi, sa tingin ko ay hindi natin ito kakayanin. Kailangang masanay si Lucy sa mataas na buhay. Sa palagay ko ay hindi siya sanay uminom ng isang bote ng alak na nagkakahalaga ng $200. Life After Prison. Kabanata 423. Sino yon? Gising na ba si Sheila? Tanong ni Dayan pagkababa ni Severin ng telepono. Nasa loob na sila ng bahay. Umiling si Severin. Hindi. Dati kong kaklase sa kolehiyo. Sabi niya, isa sa mga kaklase ko ang bumalik galing sa ibang bansa at niyaya akong uminom sa isang bar dahil matagal na kaming hindi nagkita. Ha, wala akong ganang pumunta pero parang hindi naman maganda kung tatanggihan ko siya. Sa puntong ito, huminto siya. Dayan, gusto mo bang sumama sa akin? Maaari nating kunin ang pagkakataong ito at ipakilala ang maganda kong asawa sa kanila. Hihihi. Maipagmamalaki ko ito na ipaalam sa kanila na magpapakasal ako tulad ng isang magandang babae. Tinanggihan siya ni Dayan. Hindi. Wala akong kilala sa mga kaibigan mo. Mananatili ako sa bahay at sasamahan si Celine. Pumunta ka at magsaya.
Tumanggaw si Severin at ipinasa kay Dayan ang kahon ng reishi mushroom. Hiwain ito sa halos kasing laki ng kuko ng iyong hinlalaki. Kumuha ng isang maliit na piraso sa isang pagkakataon. Sabihin sa nanay at tatay na ang kailangan lang nila ay isang maliit na piraso sa tuwing iinuman nila ito ng mainit na tubig dahil sa kanilang edad. Ngunit maaari kang kumuha ng 2 piraso bawat oras. Ang iyong katawan ay maaaring makaramdam ng kakaiba sa una at malamang na sumakit. Huwag mag-alala. Ito ay ganap na normal. Inilibot ni Dayan ang kanyang mga mata at binigyan si Severin ng malandi na ekspresyon. Sige, naiintindihan ko. Tandaan mong turuan ako ng martial art na sinabi mo. Walang problema. Kung magsisimula kang magsanay, tiyak na magiging masipag ka. Katulad ng iyong trabaho. Sabi nga nila, workaholic ka. Napangiti si Severin. Talaga. Sineseryoso ko ang lahat ng bagay. Nagsalita si Dayan. Sa sandaling iyon, tuluyang nagising si Sheila. Ha? Nasaan ako? Nagulat siya nang matuklasan niyang natutulog siya sa hindi niya alam. Mabilis siyang napaupo. Sa pag-iisip ng mabuti, naalala niyang umiinom siya sa Shanahan. Halatang hindi niya maalala ang nangyari pagkatapos niyang lasing. Pagkatapos niyang magsuot ng sapatos, tiningnan niya ang oras at bumaba. Nang malapit na siya sa hagdan ay napatigil siya dahil narinig niyang nag-uusap sina Megan at Felicia at pinag-uusapan siya. Kaya naman, nakinig siyang mabuti. Sa sandaling iyon, masaya si Felicia. Hihihi. Sobrang bukas at ligaw ni Miss Sheila pagkatapos niyang malasing. Hindi ako makapaniwala na talagang ipinagtapat niya ang kanyang pagmamahal kay Severin. Parang gusto niya talaga. Ano? Nagtapat ako ng pagmamahal kay Severin nung lasing ako. Napabuntong hininga si Sheila sa narinig. Nanlaki ang magagandang mata niya at iniisip kung mali ba ang narinig niya. Hindi niya maalala ang ginawa niya pagkatapos niyang malasing. Gayunpaman, naalala niya na maraming tao sa paligid. Pinahiya lang ba niya ang sarili niya kung umamin siya kay Severin sa harap ng lahat? Makalipas ang ilang segundo, nagsalita si Megan. Nanay, masasabi kong gusto talaga ni Miss Sheila si Severin. Kahit si Lola ay umaasa na makakasama sila. Sa tingin ko ito ang pinakamaswerteng bagay kay Severin kung napangasawa niya si Miss Sheila. Sigurado akong papayag siya. Sa palagay ko ay hindi tatanggihan ng sinumang tao ang gayong magandang deal. Life After Prison. Kabanata 424. Hanggang dito, nagpatuloy si Megan. Pero iniisip ko kung ano ang iniisip ni Dayan tungkol dito. Nanay, sa tingin mo ba papayag si Dayan? Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Sheila nang marinig ang tanong na iyon. Higit sa lahat dahil hindi magiging problema ang lahat hanggat sinang-ayunan ito ni Dayan. Ang pera na ginastos niya sa regalo ay ginugol ng maayos. Halatang hindi tumutol sina Catherine, Felicia, at maging si Megan sa ideya. Ang tanging bagay na natitira upang harapin ay si Dayan. Kung pumayag din si Dayan, naniniwala siyang mai-inlove si Severin sa kanya. Kumpiyansa siya na higit pa kay Dayan ang kanyang kagandahan at mas bata rin siya. Natahimik sandali si Felicia bago nagsalita. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ni Dayan tungkol dito. Pero sa tingin ko ay hindi siya nagpahayag ng anumang kawalang kasiyahan ngayon at alam kong si Dayan ay isang matalinong babae na nakakaalam kung ano ang makakabuti para sa kanya. Hindi ko masasabi na hindi siya sasang-ayon. Kung si Severin ay nagpakasal kay Miss Sheila, mayroon lamang mabuti kaysa masama para sa ating pamilya. Ang galing. Natuwa si Sheila nang marinig iyon. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamao at tuwang-tuwa. 2 oras na ang nakakalipas. Siguro gising na si Miss Sheila. Susuriin ko siya. Boses ni Megan. Nagulat si Sheila at mabilis na nagtiptoe pabalik sa kwarto habang iniiwasang lumikha ng anumang malakas na ingay. Hinubad niya ang kanyang sapatos at humiga sa kama na nagkunwaring tulog. Pagbukas ng pinto ay nagkunwari siyang nagising at tumingin kay Megan. Ha? Megan. Bakit dito ako natutulog? Nasaan ako? Napangiti si Megan nang makitang nagising si Sheila. Miss Sheila, wala ka bang maalala? Andito ka sa bahay ko. Masyado kang nakainom noong gabi at si Severin ang nagdala sa'yo dito. Ano?
Nagkunwaring natakot si Sheila nang marinig iyon. Hihihi. Binuhat. Paano niya ako dinala? Hinawakan niya ba ako? Wala akong naging boyfriend dati. Kung hinawakan niya ako, kailangan ko siyang panagutin. Mabilis na sagot ni Megan. Huwag kang mag-alala. Hindi siya gumalaw kahit saan na hindi dapat. Hindi siya ganoong klase ng tao. Binuhat kanya ng ganito. Pagkatapos niya mailagay sa kama, bumaba siya at nagpatuloy sa pag-inom. Noong mga panahong iyon, ginaya ni Megan ang paraan ng pagbubuhat ni Severin kay Sheila paakyat sa hagdan at papunta sa silid. Oh, iyan ay magandang malaman. Napaisip si Sheila. Malabo, naalala niyang may bumuhat sa kanya. Sa oras na iyon, ipinatong pa niya ang kanyang ulo sa dibdib ng tao. Sa imaheng iyon sa kanyang isip, nadama niya ang matamis at kaibig-ibig. Isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, tinanong niya si Megan. Oh, tawagin mo na lang akong Sheila. Hindi mo kailangang maging masyadong formal. Magkaibigan na tayo, di ba? Dahil alam niyang tinanggap siya ni Sheila bilang kaibigan, tuwang-tuwa si Megan. Sige. Hoy, Sheila, kumuha tayo ng numero ng telepono sa isa't isa. Pwede tayong mag-shopping sa hinaharap. Natuwa si Sheila habang kumikinang ang mga mata. Oo naman. Mahilig akong mag-shopping. Oh, may nasabi ba akong kalokohan noong lasing ako? O may ginawa ba akong kabaliwan? Life After Prison. Kabanata 425. Natigilan si Megan. Oo naman, hindi. Imposible lang yon. Nakatulog ka kaagad pagkatapos mong lasing. Ha? Mabuti naman. Awkward na ngumiti si Sheila. Sa katunayan, natakot siya na ang mga Shanahan ay magchismis sa iba tungkol sa kanyang pagkalasing. Iyon ay magiging lubhang nakakahiya para sa kanya kung nangyari iyon. Nang marinig ang sagot, naisip niya na si Megan at ang iba pa ay hindi sapat na tanga para pagchismisan siya. Hindi nagtagal, nagpalitan sila ng mga numero ng telepono sa isa't isa bago bumaba. Hi, Miss Sheila, gising ka na pala. Mabilis na tumayo si Felicia nang makita niya si Sheila. Masyado kang nakainom ng marami kaya hinihiling ko sa isang tao na dalhin ka sa silid upang magpahinga. Oh, naghihintay sa iyo ang iyong mga bodyguard sa labas. Ngumiti ng malumanay si Sheila. Pasensya na, masyado lang akong nasasabik na makita kayo sa unang pagkakataon at nalasing ng sobra kaysa sa kaya ko. Sus, wala iyon. Lubos kaming ikinararangal na kasama ka namin. Napangiti si Felicia. Sige. Pagkatapos ay aalis na muna ako. Hahanapin ko si Megan kapag libre ako. Tumanggaw si Sheila at lumabas ng bahay. Sumunod naman sa likod niya sina Felice at Megan hanggang sa makita siyang papasok sa sasakyan. Maya-maya pa ay umalis na ang sasakyan, hiniling ni Sheila sa bodyguard na ay parada ang sasakyan sa gilid at bumaba. Miss Sheila, may bumabagabag ba sa iyo? Hindi naintindihan ng mga bodyguard kung bakit hiniling ni Sheila na ay parada ang sasakyan. Napatingin si Sheila sa kanila at nagtanong. Nandoon ba kayo noong nagtanghalian ako kasama ang mga Shanahan? Oo, Miss Sheila. Tumanggo ang mga bodyguard. Nakangiting sabi ni Sheila. Pag-isipan mong mabuti ang ginawa at sinabi ko noong lasing ako. Pwede mo pang likhain ang eksena. Oh, ako ang magiging Miss Sheila. Agad namang nagtaas ng kamay ang isang bodyguard. Pangarap niyang maging artista. Tuwang-tuwa siya na magkaroon ng pambihirang pagkakataon na ipakita ang kanyang husay sa pag-arte. Kaya naman, nililika ng mga bodyguard ang eksena sa kalsada para ipakita kay Sheila. Matapos niyang makita ang lahat, parang nahihiya siya na namula ang mukha. Hindi niya akalain na kaya niyang gawin ang mga bagay na iyon. Pinulupot ang mga kamay sa hita ni Severin at humiga sa ibabaw ng hita nito para sabihin ang mga bagay na iyon. Masyadong nakakahiya. Nawalan ng imak si Sheila kaya nagpatuloy siya sa pagtapak ng kanyang mga paa. Sa huli, tumingin siya sa mga bodyguard at sinabing, kung ano man ang nangyari ngayon ay sikreto. Ay pangako mo sa akin na hindi mo sasabihin sa iba ang tungkol dito. Huwag kang mag-alala, Miss Sheila. Tikom ang bibig namin. Saad ng mga bodyguard. Sige.
Bibigyan ko kayo ng tigwa 8,000 dolyar. Bumili ka ng maiinom nyo ngayong gabi. Sinabi iyon ni Sheila pagkatapos ng ilang pag-iisip. Salamat, Miss Sheila. Natuwa ang mga bodyguard sa narinig. Sandaling nag-isip si Sheila at may sumagi sa kanya. Sabi niya, "Oh, nakikita mo ba kung ano ang ekspresyon ng mukha ni Dayan nang sabihin ko ang mga bagay na iyon? Galit ba siya o may pagnanais na patayin ako?" Napaisip ang isang bodyguard at sumagot. Hindi. Nasa tabi mo siya at mukhang nahihiya. Pero hindi siya nagsalita o mukhang naiinis. Hiniling pa niya sa iba na mag-inuman ng magkasama para maputol ang nakakahiyang sandali. Life After Prison. Kabanata 426. Ha! Huminga ng malalim si Sheila nang malaman iyon. Mabuti naman kung ganoon. Ayokong hindi niya ako magustuhan. Ibig sabihin, isa siyang mapagbigay na tao. Hindi yung makikitid ang utak o yung tipo ng babae na madaling magselos. Kung hindi, mahihirapan akong maghintay sa akin kung mapapangasawa ko si Severin sa hinaharap. Nagpalitan ng tingin ang mga bodyguard na may kakaibang mukha. Ilang sandali pa ay nakarating na si Sheila sa kanilang bahay. Dinidiligan ni Zachariah ang bulaklak sa hardin. Kumunat ang noo niyang tanong nang makita si Sheila. "Sheila, akala ko ba hindi ka fan ng alak? Bakit parang naligo ka ng alak? Hinanap mo si Severin, di ba?" Tumanggo si Sheila. "Oo, ginawa ko. Wala siya sa bahay. Tapos nalaman kong nasa syanahan siya. Oras na ng tanghalian na kaya sabay kaming kumain. Masaya ako at uminom ng ilang baso. Nakikita ko." Tumanggo si Zachariah at sinabing, "Dapat alam ng isang batang babae kung paano protektahan ang kanyang sarili kapag siya ay nasa labas ng kanyang sarili. Mas mabuti na iwasan mo ang pag-inom kung maaari. Tsaka alam mong hindi mo kakayanin maraming alkohol." Napamulat ng mata si Sheila at sinabing, "Hindi ko masasanay ang alcohol tolerance ko kung hindi ako umiinom. At saka, napakasaya ko ngayon, at tinatawag ko iyon para sa isang toast." Pagbalik ni Sheila sa kanyang kwarto ay nag-shower muna siya bago siya humiga sa kanyang kama ng komportable. Binuhat niya ako sa braso niya. Hihihi. Inakbayan ako ni Severin papunta sa kwarto. Binuhat niya ako mag-isa. Iniisip ko kung ginayuma ko siya. Lihim ba niya akong hinalikan noong lasing ako? Sana. Pero imposible yon. Sa tingin ko wala siyang lakas ng loob na gawin iyon. Siya ay isang matigas ang ulo. Nagpagulong-gulong si Sheila sa kanyang kama at nagsimulang kausapin ang sarili. Mukha siyang nahihiya at sarap sa pakiramdam na iniisip ang mga bagay na iyon. Nakauwi na si Lucy sa bahay. Matapos balik-balikan ang kanyang wardrobe, pumili siya ng sexy mini dress at nagsuot ng sexy na pantyhose. Tiningnan niya ang sarili sa salamin at binigyan ang sarili ng perpektong makeup. Ang natitira pang gawin ay maghintay sa pagdating ng oras. "Tatay, nanay. Hindi ako kakain sa bahay ngayong gabi." Nang malapit na ang oras, sinabi iyon ni Lucy kina Landon at Helga nang siya ay nasa baba. "Saan ka pupunta sa damit na yan?" Napakunot ang noo ni Landon nang makita ang damit na suot ni Lucy. "Pinapasama ako ng mga kaibigan ko sa bar." Minsang sinabi niya iyon ay umalis siya ng bahay. Pinaandar niya ang kanyang family car, BMW 320 papunta sa bar at nakita niyang naghihintay na sina Quinn at Timothy sa bar. May 4 pang kaklase na dumating na rin. "Hoy, nandito na si Lucy." Si Matthew Benham ay dating kaklase sa kolehiyo nina Lucy at Severin. Ngumiti ito at lumapit kay Lucy nang makitang paparating na ito. "Lucy, mas maganda ka kaysa dati. Jeez, tingnan mo iyong mahahabang binti ng iyong mga binti. Paano mo napanatili ang iyong katawan? Hindi nakapagtataka na ikaw ang pinakamagandang babae sa campus. Matapos ang napakaraming taon, ang ganda-ganda mo pa rin." Nakakatuwang pakinggan ang papuri. Napaisip si Lucy. Gaya ng naisip ko, gusto ng mga lalaki kapag nagseseksi ang isang babae. Naniniwala siyang madali niyang mapapahanga si Severin mamaya pagdating nito. Kung tinatrato niya ito ng malumanay at itinapon ang sarili sa kanya kapag humihingi ito ng tawad sa kanya, sigurado siyang patatawarin siya ni Severin. "Hoy, Matthew.
Ang tagal na nang huli kitang nakita. Ang galing mo pa rin sa pambabola. Ngumiti si Lucy at naglakad. Sa 4 na kaklase sa kolehiyo maliban kina Quinn at Timothy, mayroong 2 lalaki at 2 babae. Naiinggit ang 2 babaeng kaklase sa katawan ni Lucy. Gayunpaman, naisip nila na si Lucy ay matangkad ang pananamit. Parang sinadya niyang magpakita ng ganito para manligaw ng isang tao. Life After Prison. Kabanata 427. Ang 2 babaeng kaklase na iyon ay sina Hannah Simpson at Sophia Ramsey. Bagamat wala silang malaking kayamanan, sila ay mga manggagawang puti at may kalayaan sa pananalapi. Hindi sila kasing ganda ni Lucy pero hindi naman masama ang katawan nila. Nakasuot ng power suit si Sophia na nagbigay sa kanya ng napaka-sopistikadong vibe. Bahagyang natulala si Hannah. Bilog ang mukha niya at napakaganda ng itsura. Nakasuot ng puting pangitaas, kitang-kita ang kanyang dibdib dahil isa siyang matapang na babae. Hoy, Hannah, Sophia, dumating din kayong mga babae. Ang tagal ko na kayong hindi nakikita. Sus, tingnan mo ang bilis ng oras. Nang makarating si Lucy sa bar, nakangiting binati niya sina Hannah at Sophia. Hindi alam ni Hannah at Sophia ang sitwasyon ngayon ni Lucy. Pagkatapos ng graduation, nakasama ni Lucy si Easton. Mula nang mayaman siya, bihira na niyang kontakan ang kanyang kaklase na hindi gaanong mayaman. Kaya, hindi nila alam kung ano ang nangyari sa buhay ni Lucy. Napangiti si Sophia. Naalala ko sobrang malapit kayo ni Severin nung nag-aaral pa tayo. Gaano na ba kayo katagal? Kasal na ba kayong dalawa? Nakisali na rin si Hannah sa usapan. Siguro may mga anak na sila. Maraming taon na ang nakakalipas simula ng graduation natin. Sa sandaling iyon, nakaramdam ng hiya si Lucy. Ha? Hindi. Hindi na kami magkasama. Mahabang kwento. Sa kabilang banda, alam ni Matthew ang ilan sa mga balita tungkol sa mayayaman. Hihihi. Mukhang hindi na kayo naghahabol kay Lucy lately. Naghiwalay sina Lucy at Severin many years ago. Balita ko may kasama siyang mayamang bata. Milyonaryo na yata siya ngayon. Hindi pwede. Mukhang naiinggit si Hannah. Nakakaloka yan, Lucy. Naging mayaman ka talaga. Hindi nakakagulat na napakaganda mo sa damit na ito. Napaka-charismatic mo at puno ng klase. Nagdagdag lang ito ng pagmamalaki kay Lucy na natanggap ang papuri na iyon mula kay Hannah. Tumawa siya. Hindi ka madaling maging charismatic at puno ng klase. Pero nakipaghiwalay na ako sa kanya kahit mayaman siya. Natigilan si Matthew. Hindi pwede. Nakipaghiwalay ka talaga sa kanya. Ibig kong sabihin, may pera siya. Anong nangyari? Nahanap mo ba ang iyong sarili na mas mayaman? Napabuntong hininga si Lucy. Nagkaroon siya ng ideya nang alam niyang hindi nila alam ng eksakto kung ano ang nangyari at naisip ang gamitin ang mga ito. Ha? Akala ko pera ang habol ko. Pero hindi ako masaya kapag kasama ko siya. Sa huli, napagtanto kong si Severin pa rin ang iniisip ko. Naglagay siya ng naghihirap na mukha at nagpatuloy. Malayo na ang narating namin ni Severin. Sigurado akong alam niyo na nasaktan lang niya si Easton dahil sa akin at nakulong siya sa kulungan dahil doon. Ha, nagsisisi ako ngayon. Sana mabigyan niya ako ng pagkakataon at tanggapin ulit. Nadamay si Hannah kay Lucy. Naaaliw siya. Sigh. This is very normal. We only start to appreciate it when we lose it. Narinig kong sinabi ni Quinn na sumama sa amin si Severin. Kung may pagkakataon, tutulungan ka namin para kumbansihin siya. Sigurado akong patatawarin kanya kung mahal ka pa niya. Hoy, kamusta na kaya si Severin? Tanong ng isang disenteng mukhang lalaki na may salamin pagkatapos mag-isip. Siya si Walter Solis. Malapit na malapit siya noon ni Severin. Nang nakalabas na si Severin sa kulungan, nagpalit siya ng telepono. Hindi alam ni Walter kung paano kokontaken si Severin. Ngayong narinig niyang pinag-uusapan ng ibang tao si Severin, hindi na niya maiwasang magtanong. Bago may magsalita, nagpahayag muna ng opinyon si Sophia. Gaano kaganda ang buhay niya. Kakalabas lang niya sa kulungan. Natatakot ako na baka mahirap para sa kanya. Sa sandaling matapos siyang magsalita,
Isang Audi A8 ang dumaan at pumarode sa isang lugar sa paligid nila. Life After Prison. Kabanata 428. Kaninong sasakyan yan? Sa tingin ko, nasa 260,000 dolyar ang halaga ng kotseng iyon. Nakita ito ni Matthew at mukhang nagseselos. Sigh. Medyo malaki ang sweldo ko ngayon pero parang hindi ko na kayang bilhin ang kotseng iyon sa buhay ko. Kailangan ko pang magsumikap para makaipon ng sapat na pera para makabili ng bahay. Kung hindi, mahihirapan akong maghanap ng mapapangasawa. Si Severin ba? Hindi nagtagal, natuklasan ni Hannah na papalabas si Severin sa Audi. Nagulat siya kaya napabuka ang bibig niya. Severin ay lampas sa iyong imahinasyon ngayon. Ang villa na tinitirhan niya ay nagkakahalaga ng halos 100,000,000 dolyar. Sa tingin ko ay pinananatiling niya ang pagiging low profile sa pagmamaneho ng kotse na iyon. Sabi ni Timothy. Ano? Ganon siya kay Aman. Si Hannah at ang iba ay namangha sa impormasyon. Hindi man lang nila pinangarap na tumira sa isang villa na nagkakahalaga ng halos 100,000,000 dolyar. Gaano katagal nakabalik si Severin? Bakit napakayaman niya? Hindi niya siguro alam kung gaano siya kalakas ngayon. Maganda ang relasyon niya sa mga Longhorn, at sa mga Zelangko. Narinig ko rin na hinahabol siya ni Miss Sheila. Tumingin si Timothy kay Lucy at ngumisi. Sinadya niyang sinabi ang mga sumusunod. Pero sa tingin ko, hindi interesado si Severin sa kanya. Ang asawa niya ay sikat din sa kagandahan niya. Ang panganay na anak ng mga Shanahan na si Diane Shanahan. Sa palagay ko, sa wakas ay binago na niya ang kanyang kapalaran mula sa pinakamasama tungo sa pinakamahusay. Pagkatapos ng paghihirap na pinagdaanan niya, sa wakas maayos na ang buhay niya ngayon. Napangiti si Walter at natuwa para kay Severin. Ha? Walter. Nandito ka rin pala. Nagulat si Severin nang makita si Walter doon. Oo, balita ko nakalabas ka sa kulungan kanina. Pero wala akong phone number mo kaya hindi kita makontak. Ngumiti si Walter at nagpaliwanag. Hahaha. Okay lang. Magpalitan tayo ng phone number mamaya. Humagalpak din ng tawa si Severin. Bigla niyang napansin na nandoon din si Lucy at may pagnanasa na nakatingin sa kanya. Kumunat ang noo niya at nagtanong. Hoy, Timothy. Bakit nandito rin si Lucy? Halatang galit si Severin. Alam ni Timothy at Quinn ang sitwasyon nila ni Lucy. Nandoon sila noong pumunta siya para sirain ang kasal ni Easton at Lucy. Sa teorya, dapat sinabi ni Timothy kay Severin ang tungkol dito. Kung alam ni Severin na sasali si Lucy, hindi siya sasama. Naiinis lang ito sa kanya nang makita siya. Pero na nga, magkaklase tayong lahat. Nakatira siya sa isang lugar malapit dito kaya niyaya ko din siya. Ngumiti si Timothy ng alanganin at nagpaliwanag. Alam mo namang sobrang malapit si Quinn kay Lucy. Kaya, naisip niya na ito ay magandang hilingin sa kanya na sumali. Parang nagtatampo ang mukha ni Lucy. Hindi niya akalain na ganoon na lamang ang pakikitungo ni Severin sa kanya nang makita siya nito. Nakangusong tanong niya. Severin, ganun ka ba talaga kaatubiling wag akong makita? Life After Prison. Kabanata 429. Nang itanong iyon ni Lucy, kibot balikat ni Severin at sinabing. Oo, pagkatapos noon, may naalala siya at sinabi sa kanya. Oh, sinabi sa akin ng aking asawa na kinuha ng Horsfield ang lahat ng kanilang pera at umalis sa lungsod. Kung tama ang pagkakaalala ko, sila ang pangunahing pinagkukunan ng kita ng iyong asawa. Siguro kung ano ang sitwasyon sa kanyang pamilya ngayong tumakas ang Horsfield sa lungsod. Napaawang ang bibig ni Lucy at sinabing may malalamig na mukha. Wala na akong kinalaman kay Easton. Nakipaghiwalay ako sa kanya. Nakipaghiwalay ka sa kanya. Napangiti si Severin. Upang maging matapat, hindi ito nakakagulat. Ibig kong sabihin ay sira na siya ngayon. Maaga o huli, iiwan mo siya. Pero di ba dapat hiwalayan mo na lang? Bakit ba sinabi mo lang na nag-break up na kayo? Tandang-tanda pa ni Severin kung gaano kalupit at cold-blooded si Lucy sa kanya. Tumanggi siyang ibalik ang dote na ibinigay nito sa kanya.
Kinuha pa nila ni Easton ang matrimonial house na binili ni Severin nang hindi tapat at ibinente ito sa mababang halaga kay Easton. Higit pa rito, hiniling niya sa kanyang mga magulang na bayaran ang natitirang utang. Kaya, wala nang nararamdaman si Severin para kay Lucy. Teka, meron. Naiinis siya sa kanya. Sa pananaw ni Severin, si Lucy ay isang materialistikong babae. Isang taong binabaliwala ang nararamdaman ng iba at sarili lang ang inaalala. Lucy, may asawa ka na ba? Kumunat ang noo ni Hannah. Sinabi sa kanila ni Lucy na nakipaghiwalay siya kay Easton. Hindi ako nagparehistro ng kasal sa kanya kaya sinabi ko sa inyo na nakipaghiwalay ako sa kanya. Sa katunayan, hindi pa ako kasal sa kanya. Nahihiyang paliwanag ni Lucy. Patuloy niya. Severin, pasensya na. Alam kong nagkamali ako. Si Easton ay isang bastos na tao. Sinaktan niya ako kahapon. Sana mapatawad mo ako. Sinaktan ka ni Easton. Anong gago? Naawa sina Hannah at Sofia kay Lucy. Naisip ito ni Hannah at tumulong sa panghihikayat. Severin. Si Lucy ay naligaw ng landas at naligaw ng landas. Lahat nagkakamali. Magkasama kayo ng maraming taon. Alam niyang mali siya ngayon. Bakit hindi mo siya patawarin? Hindi nakaimik si Severin. Nakatingin sa kanya ang ibang mga kaklase at si Lucy ay nagpakita ng nakakaawang mukha. Iisipin ng lahat na siya ay isang masamang tao kung hindi niya pinatawad si Lucy. Pinilit niyang ngumiti ng sarkastikong sabi. Sige. Marami kang nagawang kasuklam-suklam at makasalaan ng mga bagay. Hindi lang sa akin kundi sa mga magulang ko rin. Lalaki ako at hindi ko na ito pipilitin. Simula ngayon, burahin na natin ang nakaraan. Severin, alam kong mabuti kang tao at mapapatawad mo ako. Natuwa si Lucy sa narinig. Agad niyang inabot ang mga kamay ni Severin. Kung handang patawarin siya ni Severin, ibig sabihin ay mahal pa rin siya ni Severin. Naniniwala siyang may pag-asa kung lalaban siya ng husto para makasama siya. Gayunpaman, itinulak ni Severin ang kanyang kamay. Pinapatawad na kita pero hindi ibig sabihin nun ay hindi na ako galit sa'yo. Ako ay isang matatag na naniniwala sa karma at alam kong balang araw mapaparusahan ka. Kaya mamuhay na lang tayo sa sarili nating buhay at hindi na muling mag-cross ang landas sa hinaharap. Mangyaring huwag intindihin ito. Life After Prison. Kabanata 430. Pero ako. Tumingin si Lucy kay Severin. Kinagat niya ang mapupulang labi at malungkot na tumingin. Hindi kinaya ni Quinn na makitang nasasaktan ang kanyang matalik na kaibigan. Hinayla niya si Severin sa kabilang gilid at nagtanong. Severin, mahal mo ba si Lucy dati? Tumanggaw si Severin. Oo pero nakaraan na yon. Tingnan mo, partikular na nagbihis si Lucy para makita ka ngayong gabi. Nagsisisi talaga siya ngayon at sinusubukan niyang makipagbalikan sa iyo. Magkasama kayo sa loob ng 3 taon. Ngayon, sa wakas nalaman niya na ang taong pinakamamahal niya ay ikaw. Sabi ni Quinn. Sarkastikong ngumiti si Severin. Quinn Jansen, napakatanga mo. Alam mo ba kung paano ko tiniis ang 5 taong pagkakakulong? Anabangan ko ang araw na matapos ako sa sentensya. Akala ko ang pamilya niya at siya ang mag-aalaga sa pamilya ko at sa mga magulang ko noong nasa kulungan ako. Panunuyan niyang pagpapatuloy. Pero masyado akong tanga. Hindi niya ako hinintay. Hindi niya inalagaan ang pamilya ko. Naiintindihan ko ang lahat ng iyon dahil sinentensyahan ako ng 10 taong pagkakakulong. Hindi ko inaasahan na hihintayin niya ako ng 10 taon. Pero ang pinakamasakit at nakasama niya talaga si Easton, ang nang-rape sa kanya at nagsama sila para linlanggan at ay bully ang mga magulang. Alam mo ba kung gaano ako kasaya noong unang araw na nakauwi ako ng aming bahay? Alam mo bang masama ang tingin niya sa akin? Natahimik lang si Quinn nang marinig ang mga iyon. Sa katunayan, ang ginawa ni Lucy sa nakaraan ay masyadong malupit at masama. Nagpatuloy si Severin nang walang sinabi si Quinn. Kung ganito ang pakikitungo ni Timothy sa'yo, ano ang mararamdaman mo? Patawarin mo ba siya at babalikan mo siya? At hindi mo ba masasabi? Kung mahirap pa rin ako, hindi nagugustuhin pa ni Lucy na bumalik sa akin.
Alam niyang si Easton ay sira na ngayon at mas mayaman ako kay Easton. Ginagawa niya ito para lang sa pera. Ang paglalagay ng isang aksyon upang makakuha ng simpatiya mula sa iba sa pamamagitan ng kanyang muling pagpapadala. Huminga siya ng malalim at tumingin kay Lucy. Alam ko kung anong klaseng babae siya. Isa siyang snob at nakakadiri na babae. Hinding-hindi na ako makikipagbalikan sa kanya. Naparito ako dahil sa inyo ni Timothy. Kaya, mas mabuting itigil mo na ang pagsisikap na kumbansihin ako. Maya-maya lang, dumaan ang isang pulang Ferrari at pumarada sa malapit. Bumaba ang isang lalaking naka-sunglasses at naglakad papunta sa kanila. Cain. Napatingin si Quinn at nagulat. Ang taong ito ay dapat na mahusay na gumagana sa ibang bansa. Siya ay nagmamaneho ng isang Ferrari. Sige. Hindi na kita kukumbinsihin. Sana lang mapatawad mo siya kung mahal mo pa rin siya. Kung hindi, kalimutan mo na lang. Umalis siya pagkatapos niyang sabihin iyon. Ngumisi si Severin at naglakad sa likod ni Quinn. Hoy, Cain. Hindi masama. Nagmamaneho ka ng Ferrari. Lumapit si Timothy kay Cain nang makita niya si Cain na naglalakad palapit sa kanila. Pagkatapos ni Cain ay tinanggal niya ang kanyang salaming pang-araw at humajijek. Hoy, medyo marami kayo dito. Matthew, Walter, Sofia at si Hannah din. Nang tingnan ni Cain si Lucy, natuklasan niyang namumula ang mga mata ni Lucy. Kumunat ang noo niya. Lucy. Mahal na Lucy, anong nangyari sa'yo? Parang masama ang loob mo. Sinong bubuli sa'yo? Huwag kang mag-alala. Sabihin mo sa akin kung sino ang gumawa nito at tutulungan kita.